Pagmamasagan ko ba ay Magandang araw ulit mga kabayan, kamusta po kayong lahat? At welcome po ulit din sa handaan sa Batangas. Mga kabayan, ay tayo muna ho'y aray, manunulungan, sasama uli ho tayo din sa ating mga kaibigan at mga kamag-anak. Nandito nga pala ho tayo sa Pag-Ulingin East, Lipa City, Batangas. At magkakaroon na naman ng magdamagang lutuan ho din mga kabayan. At may gaganapin din po dito na birthday celebration. Halos magkasunod po ang kanilang birthday. At isinabay na rin po ang kanilang wedding vow renewal. At sa loob nga daw po ng 38 years nilang nagsasama ay ngayon naman po ay magpapabasbas naman po sila sa kapilya. Mga kabayan, shout out po muna sa aking kamag-anak kay Kuya Arnel at kay Ate Nema, mga balikbayan from London. At ngayon naman mga kabayan ay diare ang mga kamag-anak at mga kaibigan ay magdamag naman hong maglulutuan. Magkakatay po din nilang isang malaking baka at napakaraming manok at di tulong-tulong uli ho mga kabayan. Magluluto ho uli ng iba't ibang putahe. Makakasama uli ho natin ang ating mga magagaling na kusinero din sa Pag-Ulingin East at sa West. Paano mga kabayan ay tara tayo manunulungan muna. Yan mga kabayan, at bago katayin ng baka ay diare may pinalalambot na hong nilagaray ay karning baka din at binili mo na ho sa palengke para ho ang mga mananulungan ay kakakain muna ng ayos. Malingkat na. Are, nakaka-plastic. Plastic ka na yan. Are. Asado ko yan Asado. Asadong baka. Ay naman po. Kaya nagbilang ay mura ulit. Kumuha na ng sariling lamesa Kuya Corix para punuin kayatan ng Kuya Corix.
Yan ata ang pambaka mamaya eh. Mapapala ba yun sa butuhan? Ang saan kayo galing yan? Ay. Wala yung talas, yan. Pag-usapan mo talang di ako. Tamad-tamad ikaw. Pwede nga palang idayo kay Pisa. Oy! Baka naman ang sangkalang ay mabiak. Ihuli mo na din yan. Oh. Talbog ata sa kaya galing magayat. May laman kaya tayo ito. Ay, nahublusan na pala naman. Wala na, nahublusan na. Kaya galing pang bulala. Oh. Bisa sobrang talas ata na ngayon. May bigay kabdal ng kabdal diyan sa ano? Oh, ay gaw yan. Gapas. Mga kabayan ay didire-diretso na ho ang paggagayatan na rin. May naglilinis ho sa dyan ng baka at meron ho sa dyan expert para din sa pag-aayos ng baka. At rin naman ho mga naiayos ng karne ay gagayatin na ho at magluluto ng iba't ibang putahe. Ay maggagayat na ho ng pang-apritada, may pang kaldereta, meron na ho nagagayat ng pambulalaw at di mangyari mga kabayan ay tulong-tulong nga punong-puno ang lamisa sa dami na ho ng mga kaibigan at mga kasamahang aring natulong din ho sa paggagaya. Ano naman? Talagang natakas kuya. Talaga ay maghuhuli. Tikme. Ano lang. God bless. Sige. Nagarap kaya lang. Ano lang. Bawal kasi ang baka. Bawal ang rice iya. Pandigmaan di pala sa kay Andoy na yun kahit manipis eh. May Andoy. Gugulok kayo ng bulok. Pandigmaan din nga. Sige dito na itikitan na kayo. Mga kabayan, at tara ipiprepare na ho ni Kuya Trent ang pag-asadong baka. Lagyan naman ng kalamansi. At di naman ho sa mga ginayat na binutuhan at laman ay di ang titimpla naman ho ang ating Kuya Banoy at si Boss Hackett. Inuna na ho aring mga laman at magluluto naman ho din ng kakpretadang baka. Maglagay na ho ng toyo. Yan ho, sukat na sukat mga kabayan. Nagamit na ho na rin baso para naman ho pantay-pantay ang lasa o pare-pareho. Katulad ho na rin, dalawang batiya ang binutuhan at dalawang batiya rin po aring purong laman na nagayat
mula ho sa kinatay na baka. Bababadan muna ho ng mga ilang minuto sa batiya, aring mga nagahit na karne, para naman ho pag niluto mamaya ay tunay na malasang malasa. Ayan mga kabayan, at yan mga kamag-anak ay nagkita-kita at nag-konting kwento-kwentuhan din mga kabayan. Shoutout yan kay Irish. Mga kabayan, iba nga pala yung diskarte ni Kuya Banoy sa pagmamarinate ng karne. Kalimitan hong ginagawa, nakalagay ho ng kaunting betchin, paminta, sinasama na ho yung pinaka-toyo at pineapple juice. Yung kanya naman ho na pinaka-ketchup at tomato sauce ay hindi po niyan isinasama sa marinade. Ang ginagawa po ay yung pinaka-tomato sauce, yan po ay isasangkot siya hanggang sa bumango, saka ilalagay itong mga minarinade na karne. At yung pinaka-ketchup naman ay saka ho inilalagay pagluto na yung karne para daw hindi na mag-ulit-ulit ang paglalagay ng ketchup. Mga kabayan, ay di habang iniaayos ni na Kuya Banoy at ni Boss Hakit ang pinaka-karne ng baka na lulutuin, ay si Boss Eper naman ay magpipritos na ho na rin mga pang-asado. Ipiniprito naman ho rin mga laman ng karne ng baka para daw po pag napalambot at ginayat ay hindi ho basta maghihiwa-hiwalay kahit malambot ang pinakakarne. Mga kabayan, tinira na rin ho na Boss Hakit aring mga binutuhan na pang kaldereta at aring mamaya ay pwede na isala. Aray mga kabayan ng gaway kasado, ipiprito so muna din ay. At mga maganda ho yung naging karne pag niluto. Pinumpleto na rin ho ni Boss Hakit ang marinade na rin mga karne ng baka. At yan, tulong-tulong na ho din ng mga kabayan sa pagluluto. Yan, halo-halo na rin ho tayo na rin mga gaway kasado. Yung mga ginayat namang manok mga kabayan, ariho ay hinuhugasan ng maayos at mamaya naman ho ay di patutuluin ho yan para pag niluto naman ho hindi masyadong masabaw. Arin ho mga kabayan ang mga pinarito na karne ng baka at di mamaya ho ay titimplahan ng ating Efrain bago ho tuloy ang palambutin. Mga kabayan ay di bago isalang, yan, lagyan na ho ng mga pampalasa, naglagay na ho ng oyster sauce, pickles at arihong layer perins. Sinamahan na rin konting paminta mga kabayan, pero mas maraming paminta ay lagi ho mas masarap pa. At iyan, nilagyan na rin ho ng toyo mga kabayan. Ariho ay pinaka pampalasa na rin nga gagawin ho na asado mga kabayan. Ipinarito lang po muna yung pinakakarne para ho pag yan ay pinalambot at ginayat ay hindi ho basta-basta maghihiwalay. Hindi ho makukurambig na ano ga mga kabayan, nakunat ng konti ha. At naglagay na rin ho ng pineapple sa pinakasamaw para naman isasangkutsahin muna ng ayos, palalasahin at saka ho tutuluyan ang pagpapalambot. Yan mga kabayan ay didini ho sa margarine ay magpapabango na uli ng sibuyas at bawang. Yan, mas mahanong sibuyas ay lalo umalin naman ang rin gagawin asado. Yan, ipababanguhin lang mga kabayan at isasama muna yung pinaka-karne saka na ho ilalagay yung pinaka-sabaw. So naglaho ay pababanguhin muna ng iced tea na isasangkot-sangkot siya ng konti. Sabi nga ni Efren ay kanya hong lalayutin ng kaunti muna din at saka naman ho isasama may ang sabaw. Mga kabayan ay di sa nababakante hong tulyase ay huhulugan na ng mga na-marinade. Kasama nga ho natin dito si Kuya Rodel, Kuya Banoy, nandito si Kuya Efren at iba pa namin mga kamag-anak na manunulungan. At dire-diretso na ho ang lutuan nito mga kabayan. Marami-rami ho ang lulutuin ito at sigurado aabutin ho ng umaga.
mga kabayan ay di yan, nakasalang na nga ho din yung mga lutuing kalderetahin, apretadahin, bulalo at yung pinaka-asado mga kabayan. Karamihan ho ng lulutuin din ay karning baka at manok at ang atin ho nga mga kamag-anak na rin ay Adventist. Yan mga kabayan, kaya ho karamihan ho ng lulutuin ay baka at manok. Magluluto rin ho sa umaga ng mga veggies. Di iba naman ho mga kusinero ang titira ng mga kabayan. Areho yung asadaw, lalagyan na ito yung ketchup at mamaya ko palalaputin ang pinakasabaw na rin. Apat. Sa kalawli oran. Saktan sa. Yan mga kabayan ay halos lahat ay baka na iluto linek. Luluto ng baka at manok. Magagawa pa ng mga veggie. Oo, tay. Nakasalang ng kaldereta, dalawang apretada, yung bulalo at mga bituka ho at balat ng baka nakasalang na. Yan mga kabayan, ang apretada na ating kay Banoy ay inilalagay ang ketchup pagluto na ang pinakakarne. Pabukas busay. Kung talang walit tayo. Ready buwan. Yan. Hay, pa. Hindi man mainit yan. Parang ano lang ako. Mga kabayan ay di tuloy-tuloy na ho ang pagluluto na rin. Ano naman ho ay iba-ibang putahe na lulutuin din
sa baka at manok at nangyari mga kabayan, tatapusin mo na kaya friend ari ng mga baka bago isunod yung mga luto ng manok. Sa manok ay magluluto rin ng kaldereta, may pang fried chicken. Kakabayan ay di nang mahal buso aring laman loob ng baka ay gagayatin naman gagawin naman ho aring Bopis Batangas. Wala ilalagay. Pa, lalagay pa. Wala na. Tatok na ko naman. Wala pa yata tipla. Tawag. Nagkukuha na siya tatapos ko mga tila daw. Ito garing kuya. Yung bulalo kanina. May patis dong kuya. May patis. Sarap ng Skippy peanut butter. Meron ng pickles at green olives. Alright. Sino titimpla niya? Magpritong yun. Ay, napakasarap pa yan. Ay, hindi pala yan. Nakalukit daw. Matipang pala eh. Ay, wag yan. Yan mo yan. Ha? Ang bago ba? Ay, gagawin din ako yan. Ay, inasit lang. Oo. Ba't hindi yan? Ano yan? Dugo? Dugo. Dugo po, kakalagay lang. Plastic. Ba't din ba? Ano rin kami lang aray? Red mo nga kasi. Ha? Ibigay yung plastic ha. On. Kopya. Sangga. Ay doon sa tulyasaan. Wala na tayo. Okay, Hindi naman kuha. Bopis na baka.
Dalawa. Yan mga kabayan ay di piniprepare na rin ho ari mga pang kare-kare at ari naman po sa umaga na lulutuin, lalo na po ang kare-kare ay medyo maselan pag luto kagad sa gabi. Niluto na rin mga kabayan aring goto, isinabay na ho din sa pinalambot na ulaw at mangyari mga kabayan ko ay siguradong napakalinam naman ng sabaw na rin. Yan ho ay isa sa mga masarap na luto pag nagkakatay ng baka. Magpapalambot ho ng ulo kasama na yung mga laman loob din ay gotong-gotong Batangas mga kabayan. Ito yung kuya, dalawang oras na yun ah. Ito ang pinakamatagal lutuan. Dinig ba ang baka yun ah? Ay! Sadya, talagang pag yan ba na, kaya kinukulang dahon na at para malungkong. Bakaw? Ito dyan. Ito ang kare-kare ng kuya. Sigari yung kalderetang manok, may lulutuin pa kung kare-kare, fried chicken. Kabayan at pagpatak naman ho ng umaga ay di aray sina ate naman ho ang nagluto na rin mga fried chicken. Ari ang mga iba't ibang luto din sa tokwa para ho sa mga vegetarian, nagluto rin ho. May kare-kare din. Nagsigurado na palang kuya na ngayon ang kare-karet nang hindi masira na. Wala ako. Wala namang ibang nilalagay. Yung mga kabayan ay giniling ng malagkit para lumapot ang sabaw ng kare-kare. Yung mga kabayan, talaga si Konsel ay magdamag ng dagdalay. Wala pang tulaw. Yan mga kabayan, simula hapon hanggang madaling yan, magdamagot ng huliing. Ang kuya pa rin ang damali na ring kare-kare. Ito'y manalangin. Banal at dakila naming Ama, kayo na aming Diyos na lumikha, kayo na nagbigay ng buhay, at kayo na nagbubuklod ng inyong mga anak sa diwa ng pagmamahalan at pag-ibig. Kami ay narito upang i-celebrate ang isang pagmamahalan ng dalawang ninyong anak, si Kuya Ernel at si Ate Nema. Narito kami, Panginoon, upang kilalanin ang inyong dakilang mga gawa. Amin pong hinihiling ang inyong pangunguna, ang inyong presensya ay sumaamin at maging payapa ang lahat ng aming magiging bahagi. Bigyan kami ng magandang panahon, O Diyos, at nawa ang banal na Espiritu ang sumaamin at maglagay sa amin
ng isang puso na may kagalakan at pagdiriwang. Ito po ang aming dalangin, O Diyos, sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Mga minamahal naming mga bisita, mga kamag-anak ng dalawang pamilya, Katibog at Lupak, kayo na nagmamahal sa kanila. Kayo po ay naririto sapagkat mahalaga po ang araw na ito para sa mag-asawang ito na ngayon ay nagtatalagang ng panibago na muli ng kanilang pagmamahalan sa isa't isa. Ngayon po ay may dalawang selebrasyon. Ngayon pong season ng Bear, sila pong dalawa ay nag-celebrate ng kanilang birthday, niyang 60th birthday. Palakpakan po natin. Purihin natin ang Panginoon sapagkat ang Panginoon ay naging mapagpala sa kanila. At secondly, ngayong araw na ito, ngayong taong ito, ay sineselebrate nila ang kanilang ika-38 na pagsasama mula ng araw na sila ay unang kasalin. Kaya po, sa loob ng 38 mga taon ay muling isinasagawa nila upang alalahanin, upang muling sariwain, at upang ganapin ang isang espesyal na event sa kanilang buhay.
sila ay makasal sa loob ng bahay-sambahan ng Panginoon. Ating pong palakpakan ang ating Panginoon. Pero walang Congratulations po sa inyong dalawa. Ano po? Ating name, Kuya Arnel. Kayo po ay kumarap sa akin noon at may specific na instruction na kayo ay sinabi. Hindi ko yun sisirain. Ano? Ang kwento ng buhay at pag-ibig, sila ang tunay na nakakaalam. Hindi ko po alam. Ang iba sa inyo ay marahil ay alam ang kanilang kwento. Pero ito'y kwento hindi lang sa pamagitan ng dalawang tao, kundi ito'y kwento ng Panginoon sa pamagitan ng kanilang relasyon at pagsasama. Ang Panginoon ang sumakanila simula noon. Ang Panginoon ang ating kinikilalang kasama nila hanggang ngayon. At kung magpapatuloy at doon pa man sa dulo, sa future, hinihiling natin ng Panginoon ang patuloy na magbabasbas ng kanilang pagsasama. Gusto ko pong dalhin sa inyo, Kuya Arnel, Sister Nema, ang ilang mga pahayag mula sa salita ng ating Panginoon. Ano po? Ang Diyos ay pinakilala ng banal na kasulatan na Diyos ng pag-ibig. Ang tanging nag-dedicate o kaya ay nagpapanatili ay kung ano ang ibinigay ng Panginoon na mula sa Kanya. Sapagkat siya ay Diyos ng pag-ibig, tayo ay tumanggap ng pag-ibig na yaon. At dahil sa pag-ibig ng Diyos, sapagkat siya ang may akda, ibinahagi sa bawat isa sa inyo. At sa diwa ng espiritu ng pagmamahalan at ng pag-ibig, ngayon kayo ay pinapanatili ng Panginoon. Alam po ninyo, alam nating lahat na nag-iwan ang Diyos ng dakilang utos. Ang dakilang utos ng Diyos ay sinabi sa Ebanghelyo ni Mateo. Ang sabi ay, iibigin mo ang Panginoon mong Diyos. O yan ang unang-una, ng buong puso mo, ng buong kaluluwa mo, at ng buong pag-iisip mo. Yun ang pinakadakila at unang utos. Pero sinabi din ng ating Panginoong Hesus, ang pangalawa na siyang dakila ay ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Sa konteksto po ng pag-aasawa, ang pangunahing kapwa ay ang inyong asawa. Ang isa't isa sa inyo. Yun ang pangunahin ninyong kapwa. Kaya kung magmamahal kayo sa inyong sarili, dapat ay equal na pagmamahal sa inyong sarili at sa inyong kapwa. Pero ang pinakadakila at una ay ang ating Panginoon. Kahit po sa aklat ng Genesis, sinabi ng Panginoon, in the beginning, God. Simula, sa lahat ng pasimula, Diyos lagi ang una. Kaya ang sabing turo lagi ng Ebanghelyo ay uunahin muna ang Panginoon. Laging hahanapin ang Panginoon. Ang pag-aasawa ay hindi invention po ng tao. Ang may akda nito ay ang Panginoon. At kung ang may akda ay ang Panginoon, marapat na anumang aspeto sa loob ng pagsasama at pag-aasawa, ang otoridad na susundin lagi ay ang Panginoon. Unang-una, kinukongratulate ko po kayo. Nakaabot po kayo sa 38th na anniversary. Kayo po ba ay gustong makarating ng hanggang 100? Kung loloobin ng Panginoon. Ako po'y natutuwa kapag ako'y nakakita ng mga couple na nagse-celebrate ng golden, silver, ng diamond,
ng platinum. Ewan ko kung may makakabot pa ng mga diamond at platinum. Sana ay may makaabot pa. Sana ay kayo ay makaabot sa ganoon. Na malakas pa at malusog pa. Ano ho? Kung marating man, sana all. Sana all. Ano ho? Mga minamahal, ang Panginoon ay nagturo kung papaano ang pag-ibig na ipinagkaloob sa bawat isa sa atin, lalo na sa mag-asawa, ay ating i-exercise. Ating i-exercise. Kasi kung hindi natin ito ma-exercise, magiging konsepto lang ito na nasa atin. Pero ang pinakamahalaga, kapag naunawaan natin, dapat nating i-exercise. Ano? Paano ito ina-apply? Paano ina-exercise? Ang Biblia din po ay nagsabi. Ano? At gusto kong basahin sa ating kalagitnanan ngayon kung paano sinabi sa pahayag sa pamagitan ni San Pablo, exercise ang pag-ibig na Diyos ang nagbigay sa konteksto ng pag-aasawa upang mas maging pagpapala ito sa isa't isa. Ang ibig sabihin, ito'y magresulta sa matagal na pagsasama. Hindi naman lahat ng pag-aasawa ay laging yung all day na maligaya masaya. May dumarating din na tayo ay nagkakatampuhan, may konting galit, may konting silosan, may konting kung ano mang dumarating. Dahil sa emosyon ng tao, tayo ay nandito pa sa ibabaw ng lupa. Pero, sapagkat kung tayo ay magtatalaga ayon sa diwa ng Panginoon, exercise natin kung anong diwa ng pag-ibig, lalo na sa mga couple na umaabot na ng 25 years ng pagsasama onward o nagpapatuloy. Veterano na kayo. Alam nyo na ang lahat, ang isa't isa at kung paano ginagawa ang lahat. Pero banggitin ko po muli, ayon sa diwa ng pagkasabi ng ating mahal na si Apostol San Pablo, ang nilalaman at kahulugan kung paano ma-exercise ang pag-ibig sa isa't isa. Sa 1 Corinto, Kapitulo 13, ang talata ay 4 at patuloy ito po ang sabi, ang pag-ibig ay mapagpahinuhod. And ang unang statement kung paano natin i-exercise ang relasyon ng mag-asawa, mapagpahinuhod. Ano ho? Kumbagay hindi kumbagay narito yung akto ng hindi ka marahas, kundi ginagamit mo ang iyong natutunan kung paanong ang relasyon at ang diwa ng yung harmonious na relationship ay naroroon. Ang ikalawang sinabi ni Apostol San Pablo ay ang pag-ibig ay magandang loob. Nagsisimula ang kagandahang loob dahil sa pag-ibig. Kung mga magandang loob, lahat ng ipapakita, sasalitain at gagawin ay kagandahang loob. Ano po? Ang pag-ibig ayon sa kanya ay hindi nananaghili. Ang sabi, ang pag-ibig ay hindi nagmamapuri, hindi nagpapalalo, hindi nagtataas. Kumbaga ay sa termino natin ay yabang. Okay. Hindi nagmamataas. Hindi, ang sabi dito, hindi nag-uugaling mahalay. Hindi hinahanap ang kanyang sarili. Hindi nayayamot. Kayo po ba ay hindi pa nayayamot o marami ng beses na nayamot? Pero ang maganda, kahit tayo nayayamot, bago lumubog ng araw ay sweet na ulit. Kasi ang sabi ng Panginoon, pag tayo daw nagalit, huwag lulubog ang araw kayo sa inyong galit. Bago lumubog ang araw, dapat ay nagpatawar na. Alam, mahirap matulog nang may katabing nagagalit sa inyo.
Hindi kayo makakatulog. At pag pinatagal nyo, babay magkakasakit tayo. Magkakasakit, ano? Ano pa ang sabi dito? Kundi nagagalak sa katotohanan. Lahat ay binabata. Lahat ay pinapaniwalaan. Totoo na po gayon? Lahat ay pinapaniwalaan naman. Basta totoo. Basta totoo. Okay, lahat. Ang sabi dito ay lahat ay inaasahan, lahat ay tinitiis. Lahat ay tinitiis. Ay halimbawang matagal na, 2 linggo na ang ulam lagi ay talong. Ay kaya nung pumutok ang pandemic, walang mabiling pang ulam. Ay di magtitiis kung ano ang nandyan. Ang sabi dito ay lahat ay tinitiis. E paano, pastor, kung may alagang ugali? Abay titiisin. Titiisin, yun ang sabi ng Panginoon. Okay. Habang may buhay naman, sabi, habang buhay ay may pagbabago. Habang buhay ay may pag-asa. Ano pa ang sabi? Ang pag-ibig ay hindi nagkukulang kailanman. Hindi nagkukulang. Ibig sabihin ay, ang pag-ibig ay may kakayahang ipakita ang kasapatan. Ay paano, pastor, kung kulang ang sweldo? Ay kung yun lang ang sweldo, ay yun na ang sapat. Walang kulang doon. Ano? Ang sabi pa po dito, ang pag-ibig kahit maging mga propesya ay mga tapos, maging ang mga wika ay titigil, maging ang kaalaman ay mawawala, sapagkat kinakailangan tayong ng bahagya na tayo ay datapot kung dumating ang sakdal, ang bahagya ay natatapos. Ibig sabihin, ang pag-ibig ang siyang kasakdalan ng lahat. Mamaya po, pag yung patapos na po tayo, ay may itatanong po ako sa inyo. Na ang sagot ninyo ay, alam nyo na ang isasagot ninyo. Ano? Di mamaya po yun. Ano? Di gagawin po natin muna ang ating bahagi na ipakita sa madlang people, sa ating mga saksi, sa inyong mga kamag-anak, sa inyong pamilya. Alam ko ang inyong mga anak ay ang iba'y sila ay wala dito, ang iba'y nasa ibang bansa. Ano? Pero nandito ang inyong mga kamag-anak, nandito ang unang-una ay nandito kayo para i-celebrate ninyo ang naging bunga ng inyong pagsasama sa loob ng 38 taon. Naway ang Diyos na siyang bumuklod sa inyo nung una, naway ang Diyos na siyang nagbibigay sa inyo ng lakas at kalusugan, magpatuloy na sa inyo ay magbuklod, magpatibay, lalo pang magpasaya. At ang mga gawain o inihayag ng salita ng Diyos ay makayanan ng bawat isa sa atin habang tayo nabubuhay na magawa bilang ekspresyon ng pagmamahal sa Diyos, pagmamahal sa sarili, at pagmamahal sa ating kapwa. Kagaya po na sinabi ko kanina, ang unang kapwa sa ilalim ng pag-aasawa ay ang ating mga asawa. Wala nang iba na pinakahigit doon, kundi ang pinakamalapit sa ating puso. Ang pamilya at ang mga anak ay bahagi ng ating sambahyang minamahal. Pero ang atas mula sa salita ng Diyos at sa Panginoon, ang una ay magmumula sa magpartner o mag-asawa na kung saan ay binuklod ng Panginoon. Ngayon po mga minamahal, alam ko na marami sa inyo dito ay couples. Meron po ba sa inyo dito na umattend ay mag-asawa?
Meron mag-asawa. Pwede pong tumaas ang kamay kung sino mang nandito ay mag-asawa. Umattend narito mag-asawa. Marami pong salamat. Ano ho? Pagpalain kayo ng Panginoon. Huwag nawa ang mag-asawa ay lalakad na may pag-itan o kaya may signboard sa likod, distansya amiga. Nung una, nang tayo ay mga bata-bata pa at nagliligawan pa at bagong kasal, talagang pandikit. Ano? Pandikit. Pero ako'y natutuwa kapag ang mag-asawa ay makita ko na habang umiidad ay pinapanatili ang sweetness. Sweet pa rin. Romantic pa rin. At makikita mo talaga yung mangangalaga sa isa't isa ay gayon na lamang. Panatilihin po natin, mga kapatid, ito'y kalusugan ng ating relasyon sa ilalim ng pagkatawag sa atin bilang mag-asawa. At ang Diyos ng biyaya at habag, sama-sama sa ating, hindi lamang sa kanilang dalawa na nagse-celebrate ngayon, kundi sa ating lahat na minsan ikinasal na. Na mabuhay ang diwa ng pag-ibig na nagpapatuloy sa atin. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ng ating Panginoong Jesus. Amen. Po, sa pamagitan ng isa, Jesus is the light of the world. Jesus will be the center of all marriage. And when this union take place, Christ will be the center of marriage fellowship. And the goodness of the Lord be with you today and forever. Mga minamahal na mga kaibigan, kayo ay saksi kung paano ang Diyos ay gumawa sa ating selebrasyon ngayong araw na ito. Muli ko pong ipinapahayag at kinikilala, pronounce ang tagumpay ng kanilang pagsasama ni Mr. and Mrs. Arnel Nema Rose Katibog. Bigyan po natin ng masigabong palakpakan. Bago po tayo mag-picture taking, may mahalagang hinihintay po ang ating audience. May mahalagang iniintay ang taong bayan. Kuya Arnel, sa dami ng inyong ekspresyon ng pagmamahal, ay gustong masaksihan nila ngayon kung anong itsura noon. Muli po ninyong ihayag sa harapan ng mga saksi ninyo ang inyong matamis na pagmamahalan. Kuya Arnel, bahala na kayo. Palakpakan mo natin. Yay! Nakuha? Isa pa? Isa pa daw, Kuya Arnel. Yung matagal-tagal naman. Palakpakan po natin ang muling nagpapahayag ng kanilang pagnanasa pagmamahal, ang bagong kasal, Mr. and Mrs. Arnel Nema Katibog Lupa. Palakpakan po natin. Congratulations, Ma'am Rose Lupa and Sir Arnel Katibog. Hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine.
Hati-hati pagkain ngayon, kaya... Parang sarap ng pastang yan, sir. Matatapos, and it's a public display that they are willing to share everything, including their food and drink for the rest of their lives. Kaya naman, Sir Arnel, Ma'am Nema, ayan, kung pwede po kayong tumayo saglit, and then, isa po kayo, Ma'am Nema, iiwa po kayo, sige po, dali po kayo, ayan. I know everyone wants to witness this. You can also take a video. Yan. Oh, lalakihan. Kakunti lang. Alright. Sige po. Ladies and gentlemen, this is the cake cutting of our bride and groom. You may now eat the cake. Alright, and of course, I would just like to ask assistants, Kuya Marvel. Ayan. So the toast signifies that the couple wishes good health. Alright. So the couple's toast is also a spiritual significance of the couple's wine toasting. Ayan. Showing their union for each other. Sige po. Up. And then once again, requesting our couple to please stand. Alright, as we show our love and commitment to each other, wishing you a good health with this toast. Yes! Palakpakan naman po natin ang ating bride and groom, ladies and gentlemen. Alright, Mamila, anything you wanted to say sa ating couple, sa ating bride and groom? Best wishes and congratulations. Sana matulog pa ang mga anak niyo. Para hirap ng wish na yun. Thank you so much, Romina, for that heartwarming message. Best wishes and congratulations for achieving 38 years of love and unity. Alright? Sige, dito naman ako sa kabila. So much sa lahat po na umaten, and please enjoy the rest of the day with the food served before us. Thank you so much, brother. The matrimonial blessing of Miss Emma Rose Luba and Sir Arnel. Good afternoon.
Godspeed to the Mga kabayan, ay di hanggang dito na lamang po. At congratulations and best wishes po ulit. Maraming salamat po ulit kay Kuya Arnel Carico sa pag-imbita. At napakasaya po ang naging handaang aray sa renewal po ng kasal niya. Congratulations and best wishes po. Maraming salamat po mga kayan. At kita-kita po tayo sa mga susunod na video. she puts her Yes hand po. in mine.